Sa wakas, eto, nagsalita na si Dunyor kung bakit tinanggal si Torre. Bakit nga ba? O eto, makinig tayo sa kanya. You don't know what the reason was. We explained it and explained it. Even my blog the other day, I explained it. It was because he would not, did not agree with the directives that were coming out of NAPOLCOM. And there's a very clear chain of command that the civilian authority is the overweening authority when it comes to the police. Because the police is essentially, technically, a civilian organization. And NAPOLCOM is the civilian authority that has the authority to monitor and to it has powers, very specific powers in terms of the appointments, and that's where they disagreed. And we cannot, alam naman natin, uniform service yan, kailangan masundan ang chain of command. So that's why, but we had many discussions about it beforehand. Hindi lang daw talaga niya magawa. So sabi ko, wala tayo mag-talk. Yung ganun ang sitwasyon. Thank you. Next question. Parang late yata yung paliwanag mo, Dunyor. Tagal-tagal mo nang natanggal si Torre. Ay, nasaan na kaya si General Torre ngayon? Di ba naka-leave siya? At ang tanong, ano kaya yung pwesto na inaalok sa kanya? At tatanggapin kaya ni Torre? Nako, kagaya ngayon, ay kinumpirma na ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos kung bakit tinanggal si Torre. Yung mga taga-suporta ni Torre, hindi talaga matanggap-tanggap yung sinasabing tinanggal. Hindi nila kayang tanggapin yan. Kasi gusto nilang ipalabas na ililipat lang. Ililipat lang si Torre ng mas mabigat. Mas mabigat daw, sabi ni Auntie Claire nakaraan no? Ano kaya yung mas mabigat na sinasabi? Baka sa DPWH, di ba? Kasi sa DPWH, mabigat talaga doon. Puro semento doon. May bakal pa. O di ba? Dito sa sinasabi ni Dunyor, kung ano yung dahilan, ano kaya ang magiging reaksyon ni General Torre? Nako, General Torre, hindi ka pala sumunod. Kaya naman pala tinanggal ka. O ayon dito sa kay Speed Isaac, ang sabi niya, kawawang Torre, ginamit lang sa pangsariling kagustuhan. Tapos na Diba ang malala dito? Kay Torre talaga nagagalit ang karamihan dahil doon sa ginawa niya kay Tatay Digong. Bakit niya ginawa yon? Malamang may nag-utos sa kanya. Tapos na, nagawa na niya. Ano pang gagawin niya? Wala na. Kaya ang nangyari, tanggal na siya. Sabi ni Kurt Crowley, anong petsa na BBM? Ngayon ka lang sumagot sa issue na yan. Delay talaga pag-iisip mo. Baka naman naging busy lang nakaraan. Baka marami siyang inaasikaso, lalo na to sa pag-iikot niya sa flood control projects, galit-galitan siya, tapos yung sa isang interview, nag-iyak-iyakan siya. Kaya ngayon lang, nagkaroon ng time para magpaliwanag siya. Ayun naman. Sabi ni Real Anthony Dadivas, kasi tapos na yung pakinabang niya. Hahaha. Grabe naman kayo. May hurts naman masyado si Torre niyan pag kung yan yung naging dahilan. Sabi ni Ronald Borla, lumaki pala ang ulo. Sayang pinuri pa naman sa SONA ang pagkapanalo niya sa boxing nila Baste. Ako po, ang tuwang-tuwa si talagang champion. Di ba? Champion si Torre doon. Yung gloves pa niya ay ang mahal ng benta. At umasa ang mga taga-suporta ni Torre na magiging senador siya. Sino yung mga nakasuporta sa kanya? Siyempre yung mga anti-Duterte. Yung mga dilawan, yung mga pink ina, hindi, mga kakamping pala, yung tuwang-tuwa sa kanya dahil sa ginawa niya kay Tatay Digong, di ba? Ngayon, biglang tinanggal. Ay, nagpapalusot pa yung iba. Hindi, ililipat lang yan. Ngayon, galing na mismo kay Dunyor. Hirap na naman kayong ipagtanggol. Ano ang masasabi nyo dito? Ang sabi nyo nakaraan, ilipat lang yan, may mas mabigat na kung anong mabigat yan. Talaga naman. Sabi ni Amy Pritos Punagan, mag-boxing na lang po kayo, Sir Torre. O magaling siya dyan. At champion yan. Diba? Diyan kilala o nakilala si dating Senador Manny Pacquiao. Magaling si Torre sa boxing. Pwede, boxing na lang siya. Diba? Malay mo, makahanap siya ng magiging katapat. Diba? Pwede kaya ang magiging katapat niya? Si Diwata?
Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.